Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Lalaki nangawat aron adunay ikapang ospital sa inahan, dakpan. Ihap sa insidente sa kawat sa Jensan, Misaka. Sospek sa brutal nga pagpatay sa 29 anyos nga lalaki sa Pulomolok ni surrender. Kapulisan nagpahigayon na og backtracking sa mananagat nga gipusil patay. PBBM nagpagawas og executive order kalabot sa pagpaubos sa taripa sa bugas. Soxergen maayong hapon. Adlawng Sabado, Hunyo 22, 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyo og mga balita gikan sa Soxergen. Ug kini ang Ronda Brigada. Balhog sa prisuhan ang usa ka lalaki human nangawat sa usa ka mall sa Jensan. Kapigaduhon rason sa sospek. Ibrigada mo, enemy mugpon. Kapigaduhon ang rason sa lalaki pagpangawat ni sulod sa usa ka mall sa General Santos City. Nahitabo ang insidente alas 10 pasado sa buntag, Hunyo 21 sa kasamtangan nga tuig. Ang dinakpan na ila nga si alias Justin, 34 anyos, residente sa barangay Apupong. Sumala ni ini, nisulod siya sa mall ug nanguha og mga beauty products, dayon iya kining gisulod sa iyahang bag. Kay ang anunta na ko ato is palitlag tambal sa kong mama. Pang dagdag unta ba. Basta nakitaan man. Ito gidakop ko nila. Wala na ibang choice. Muwa na lang. Ibaligya para ipang dagdag sa opera sa kong mama. Luyo pa man sa plano sa sospek, pakyas kini nga makakawat human maaktuhan sa mga pulis nga nadestino sa mall o gi-turn over sa Bula Police Station asa kini kasamtangang nabalhog. Naapa siya sa balay, di pa siya madala kay kulang pang kwarta. Wala pa yung kwarta. Moto na kaunaon ako mangwa sa mall. Nagmahay. Kaya anong gibuhat. Pero nagano man po dun ako na makikaregulo sila. Samtang matud sa hepe sa Bula Police Station nga si Police Major Ivan Charles Abastillas, mikabat sa sobra 10,000 ka pesos ang kantidad sa mga beauty products nga nakuha sa sospek. Ang katong nga tao madakpan siya pinaagi nga pag-intervene sa security guard sa sulod nga dagan og mga beauty products na nakuha ning tawahan na pag gi-check sa security guard kung nasa resibo at pag check sa resibo nga isa lang ka item ang gipalit, so ilang gimanmanan sa nila ang katong tawahan na murag suspicious og gating, so na find out nila na dagan og mga kinawat nga item mo to gi-apprehend security guard o giturn over sa mua. Dugang pagbutsyag sa opisyal, ilahang imbestigahan kung aduna bay gikalambigitan nga grupo ang sospek sa modus nga pagpangawat sulod sa mga mall. Gihikotar na sab sa kapulisan ang tukmang kaso alang niini. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon, Brigada News. Duna matud pay pagsaka sa ihap sa natala nga insidente sa kawat sulod sa unang unom ka bulan sa 2024. Maong mga negosyante nagkadaiya ang diskarte aron dili masalisihan. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Pipila ka diskarte ang gihimo sa negosyante Jensan aron malikayan nga masalisihan sa kawatan. Si John Michael Parcon, tag-iya og bugasan. Gumikan wala pa siya CCTV camera, isarado lang usa niya ang tindahan o galing duna siya adtuan. Silipon ng liyok sa tao sa palibot o kung mag-CR ko, sarado ni pero tanda sa kasagawas kung may duda nga galiyok nga mga tao dila nga murag unfamiliar sa imo
tambay sa kadali bagos na magawa. Sa labing ulahing crime statistics nga gipagula sa General Santos City Police Office gikan Enero 1 hangtod Hunyo 20 ni kasamtangang tuig, nag-una ang theft o kawat nga dunay 63 ka insidente sa common crime nga natala sa Jensan karong tuiga, tandi itong 2023 sa susamang panahon nga naka-record lang ang syudad og 48 ka insidente sa bahi ni Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., direktor sa GSCPO. Kini ang rason sa pagpakusog nila sa presensya sa kapulisan sa mga kadalanan. Deploy na kita dayon sa atong 85% sa atong personnel diya sa atong streets, small alleys, patrols and checkpoints. So ang ilang order dito nga butangan gyud og blinker ang atong police stations o mga substations. Then especially ang atong patrol cars ato i-check ang iyang functionality sa iyang blinker. Then ang iyang pong sound system para maka effective po ang iyang mga uplan bakal sita, uplan yaw-yaw para sigurado gyud. Sa maong panahon, naka-record usab ang GSCPO o ubang pang gikonsiderang most prevalent focus crime sama sa pagpatay nga dunay 23, 5 ang homicide, 15 ang physical injury, 26 ang rape, 19 ka insidente sa robbery ug 9 ka insidente sa motor napping. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News. Sospek nga higala sa 29 anyos nga brutal nga gipatay sa Polomolok ni surrender sa otoridad. Sospek giangko ng krimen apan gihingusgang self-defense ang iyang gihimo. Ibrigada mo MJ Fernandez. Surrender na sa otoridad ang sospek sa brutal nga pagpatay sa 9 anyos nga lalaki sa kapinyahang sakop sa Barangay Canary, Polomolok, South Cotabato, kretong Hunyo 18, 2024. Kahinunumang gilang biktima nga si Roosevelt Balyarca, asa nakita na lamang kining nagbuyod ug wala na kinabuhi. Una na matod pang mipatimaw ang sospek sa Barangay Akmunan Local Government Unit sa Tupi, South Cotabato ug gitugyan sa Polomolok Municipal Police Station. Siyempre nga nalipay ko naman, siyempre kay ni surrender na din siya nga nakamat na niya siyang salakbak na napagbayaran niya ang iyang himo. Sako, wala man ka na para sa akong kaugalingon, ma'am. Uy, sako rin mga anak ban. Wala ma'am. Pero ang suspect na mismo, ma'am, gamit yung account ng chat din sa ko mismo nga nangayon siya pasensya kay kuno daw lagi self-defense ingon anak. Giangkon matud pa sa suspect ang gihimong krimen apan gihingusgan nga self-defense lang ang iyang gibuhat. Nag-surrender siya pero napail na naman yung kaso. O inahain namin niya, pero nag-claim siya ng self-defense. Sabi niya self-defense kasi gihuga siya sa biktima. Pero iyan na itong rason, iyan na itong aligasyon. Pero sa ngayon, binalik namin doon sa kapitan para doon sa mag-custody. Human mi-surrender o giangkon ng gihimong krimen. Gilayon usab kining gibuhian sa kustodiya sa mga otoridad human gimando sa piskalya. Kini human nga una na matud pang napasakaan og kaso ang suspect pinaagi sa regular filing. Iparelease sa piskal o sa may mga itong iparelease mo sa piskal kay mayroong kaso hindi na rin siya ma-inquest. Warrant of arrest na lang ang paabuton sa suspect aron kini formal nga dakpon sa mga otoridad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Personal nga bangi ang sagad sa motibo sa mga insidente sa pagpatay sa Jensan. Kini ang gibutyag ni Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., City Police Director sa General Santos City Police Office. Sama na lang sa mga insidente sa pagpamusil patay sa tulo ka babayi sa Barangay Kalumpang. Pipila sa motibo sa maong insidente, mao ang crime of passion, balos ug duna usab gipusil patay gumikan sa utang. Luyon niini, sagad sa mga unang insidente sa pagpatay ang naresolba na human na ila og nakasuhan ang sospek sa krimen. Una nang giangkon ni Olaybar Jr. nga dili nila ilimod nga dunay mga personalidad nga gibayaran aron mohimo sa maong krimen. Wala usab nagkulang ang GSCPO sa pagbantay sa seguridad, butsyag sa opisyal. Kahibaluan nga gikan Enero 1 hangtod Hunyo 20 sa kasamtangang tuig, nakatala ang GSCPO og 23 ka insidente sa pagpamusil patay. Malumanta nga atong Jensan luag kayo, dako kayo, grabe atong strategic deployment pero
Dili man gina 100% nga walay krimen kay kuan man ni, Jensen man ni, Pilipinas man ni, na mga krimen sa Amerika, diri pa ba sa tuwa. Gipailawom na sa backtracking sa kapulisan ang mananagat nga gipusil patay sa Parok Balunto, Barangay Labangal, Jensen. Mga ulahing nakauban sa biktima lakip na sa giimbestigahan. Ibrigada mo MJ Fernandez. Gipalaw may na kalabot sa pagpusil patay sa usa ka mananagat ni aging Hunyo 20, 2024 sa Parok Balunto, Barangay Labangal, Jensen. Kahinom ng mga biktima gila sa pangalan si Luciano Caligid, 56 anyos nga residente sa maong lugar. Gibutsyag ni Police Major Carl Jason Baynosa, hepe sa Macar Police Station, nga sa karon paday na lang gihimong backtracking sa biktima gawas sa una nang nakitang motibo nga may kalabutan sa utang nga kwarta. Before i-backtrack nato, aside for the initial motive na personal grudge due to money conflict or gana. Dugang pa ni Baynosa nga apil nag-imbestigahan ang mga ulahing nakauban sa biktima una pa man kini gipatay. Una nang gibutsyag nga gikan sa usa ka ice plant ang biktima asa gihatod pauli sa ilang Pinoyanan apan adunay laing motor ang mipatimaw sakay ang mga suspect o gipusil ang biktima. Definitely ato pa ning lalumon ang investigation on how far this initial motive is concerned saya that result to his untimely death. Yeah. But prior na MJ dagan patag anggulo tanahon based sa iyang trabaho, based sa iyang mga kauban and series of interview pa sa mga kabanay niya. Kay nabala na to nga piyado day kini o kanimurag kapitan sa barko. Kasamtangan na monitor pa sa kapulisan ang mga suspect nga anapa sulod sa Jensen ug ipanigurong dili makagawas ug dili makasibat sa gihimong krimen. Kahibalo ang si Caligid ang ika-19 nga biktima sa pagpumusil sa syudad gikan sa bulan sa Enero hangtod ning kasamtangang bulan sa Hunyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Aron himuon nga abot kaya ang presyo sa bugas sa nasod, nagpagawa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og Executive Order No. 62 kon pagpaubos sa taripa sa imported rice. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Gipagawas na ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 nga mao'y magpaubos sa taripa sa imported nga bugas ngadto sa 15% gikan sa kanhing 35% hangtod sa tuig 2028. Tumong sa gobyerno ang 29 pesos matag kilo sa imported rice. Ilawom sa maong EO ang mga bugas nga imported nga maapektuhan niini sama sa brown rice, semi-milled, wholly milled rice, glutinous rice, basmati rice ug uban pang variety. Sigon sa usa ka mamaligya ay og bugas. Sa karon sinati sumala pa nila ang pag-ubos sa presyo sa imported rice, itandi sa local rice nga gamay lang ang ligas sa presyo niini. Ang imported man gyud mo ay mas baba. Oo. Pero dili gyud makuanan pod nga pupalit gyud og local ang mga tao. Okay. Ang nakakuan lang man gud kay ang local nato 180 ang banay deliver na samantalang sa imported pila na lang ipuno nila sa 25 kilos. Dapat ang imported hinahinay lang diri sa ato ang kuan ang ato ang local may atong ipasigarbo diri. Ug magkahigayon nga mamahimong epektibo na ang maong EO sa imported. Dakong epekto sab sumala kini sa mga local farmers. Kay nagparihas na ang banay nga local ug ang imported nga 160 nagparihas na og presyo. Pero kung sa ako alang dita sa ato ang kuan sa lokal. Suportahan gyud na nato atong mga mag-uuma sa ato ang lokal nga bugas. Eh diha biya ta nagakuan. Kita baya ang pinaka number 1 nga dako kaayo nga kanang kuan diri sa Pilipinas. Kita nga mga mag-uuma. Ang atong mga mag-uuma atong suportahan. Commerce nga nag-asinso gyud sa pagkatinuod lang. Ibuhos nila ang pundo para sa mga mag-uuma pero kay naa man mga uban nga tao nga taga-gobyerno nato nga ang budget nga para diha usahay man gud katingan pa. So ang magabot sa mag-uuma gamay na lang. So unsay mahimo sa mga mag-uuma? Unya mukuha sila import, ngano mukuha pa matag importing nga bugas nga kaya man nato diri kung but lang sa euron kaya nato diri. Kaya produce sa mga mag-uuma diri ang ang kinahanglanon nga rice para sa Pilipinas. Dakong pabor sab sumala kini alang sa mga konsumante o galing mapaubsan ang presyo. Dito nila ako sa barato. Makasave ako, tayo na pa ako estudyante. College. Kay usay mo gud ginagamit mo gud ako na magpastil.
Mas laluan na ako lokal o kanang dili lokal. So, Apan si Ramil Maantos, o galing epektibo na ang maong EO, mas pilion gihapon ni ini ang mga local rice isip suporta sa mga local farmers. Walang siguro local, nindot na siguro sa local para mga farmer, maka-income po sila. Mas nindot ang lokal. Gawas ni ini giaprobahan sab ni PBBM nga magpabiling gihapon ang taripa sa mais, baboy, mechanically debound meat, asukar ug uban pa aron makontrol ang inflation rate sa nasud. Aron matabangan ang mga mag-uuma, matud ni John Pascual, Regional Technical Director for Operations sa DH12. Usa sa lakang sa ahensya, mao ang pagpailawom sa mga naisgutan sa Agribusiness and Marketing Assistant Division CONAMAD nga adunay tulo ka components, particular sa production and market promotion opportunities, invitation to display products, ug pagpaygayon og nagkadayang trade fairs ug exhibit ug kadiwa ng Pangulo kansa nagahatag sa mga farmers ug kahigayunan nga mabaligya ang ilang mga produkto sa igo nga presyo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. At tangi sa among pagbalik. Mga irrigation canal tutukan aron dili madaot ang mga produkto sa mga mag-uuma. Programa Batok Kapobrehon buot ipatuman sa NAPC. 3,000 pesos kantidad sa food credit matag bulan madawatan sa pipila ka pamilya. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Wala pa sa Department of Agriculture karong ting-ulan ang mga posibleng agianan og baha o mga irrigation canal aron malikayan ang grabing risgo sa maot nga panahon sa mga tanom sa mag-uuma. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Nahuman na ang panahon sa init at uman na pod. Kaya ang epekto sa La Nina. Gani nagkadaiyang climate resilience agricultural practices ang ginaduso karon sa Department of Agriculture Region 12 aron malikayan ang grabing risgo sa mga pananom. Matud ni Dr. Lorna Vilbar, Technical Director for Research and Regulation sa DH12, ginapaningkamutan sa ahensya ang pagpalambo ug pagpakusog sa mga alternatibong single crop farming, pinaagi sa diversified farming o ang pagbutang ug nagkadayang produkto sa usa lang ka area nga ugaling aduna may kalamidad, makasugakod gihapon ang mga nahisgutan. Kung pagkaroon ng meron tayong kalamidad, so talagang wipe out po lahat na. Pero kung mayroon tayong tinanim na puno, mayroon tayong inaalagaan ng mga hayop, then we can survive within these adverse conditions. So, kung pwede naman po tayo magkaroon ng crop diversification. So, kung baga, maraming klaseng tanim within our given area. So, ito po ay isa rin po sa mga practices in terms of encountering our resiliency. Samtang gibutiyag sab ni DH12 Executive Director Roberto Perales, susi sumala pa ang sayong pagpangandam, ilabi na karong ting-ulan. This time siguro i-prepare natin yung mga irrigations sa panahon ng tag-ulan ngayon. So sinasabi ko, tututukan natin sa panahon ko yung irrigation and floodways. Kasi pag mainit, may tubig. Ang tanim lang naman lagi tubig. Ang problema pag sumobra ang tubig. Ang mga mag-uuma sa Gensan, mapasalamaton, gumikan nakasugod na sa ilang pagpananom. Gani ginapangandaman sab nila ang maot nga panahon. Actually, karon naga-land preparation kami una, tapos next is naga-seed bed. Ay, naga-water control man ni siya, ma'am, kay irrigated man ang ato ang ano. Tapos, sa ano pod, kani nagabutang mi ani o kaning pang trap sa insect. Bibigyan natin ng priority yan para hindi tayo abuti. Kasi una-una pagkainit, may tubig, kaya mabuhay. Pag sobrang tubig, malulunod tayo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Giawhag karon sa National Anti-Poverty Commission kan NAPC ang mga lokal nga panggamahanan nga magtabangay kontra kapobrehon. Ibrigada mo Richel Gubalani. Ang senior citizen nga si Nanay Betty Saladore, ambulant vendor, angkon nga nakasinati sila og tumang kapitos. Mas mipitos pa ang kinabuhi gumikan sa kamahal sa bugas ug ubang nag-unang palaliton. Pitos man pero naningkamot lang pod.
Pila ka bukid mong anak nay apo? Ay, perting daghana na mo diri, ma'am. Paunsa inyong daily nga kinabuhi na pagkaon, paunsa ninyo ga budget? Budget jud ni kayo, ma'am, kay perting daghana na mo diri, bura may diri balay ampunan. Paunsa na imong Mga adlaw nga experience? Adlaw-adlaw na mo magsirim tuhog aning isaw. May pangpalit og bugas. Panawagan ni Nanay Betty sa gobyerno. Maayo kung ilang untang us-usan pareha atong bugas nga giingon nila nga tag 20 na lang. Ay tag moabot unta na diri sa tuwa nga maayo pa taglawas. Maabot na rin gatinga na ta. Una nang miapila si Ana Cañeda, Director 3 sa Policy and Planning Service sa National Anti-Poverty Commission o NAPC sa mga local government unit nga mag-identify og top priority program batok kapobrihon. This is by law, and then we are also on the process of priming up the local government units on the formulation of the local poverty reduction action plan, and this is every municipality. Yung Jensen, meron na bang ganyan? They are going to have one. Naglalabi kayo po? Yes, and they are actually nag-aapura na para magkaroon na ng mag-formulate na ng kanilang... Bakit? Bakit kailangan ng ganyan? Because this is in line with President Bongbong Marcos' objectives and targets for his term, which is bringing down the poverty incidence to a single digit. Samtang sa datos nga gipagula sa Philippine Statistics Authority atong 2023, miubos og 22.4% sa unang ka bulan sa maong tuig ang ihap sa pobreng Pilipino gikan sa 23.7% nga na-record atong 2021. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News. Aron wala na'y pamilyang gutom sa tuig 2027, adunay igahing 3,000 pesos nga food credit matag bulan sa pipila ka pamilya nga lakip sa poorest of the poor family. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Usa si Clarita Quaclin, 48 mas nagpamaligya og piniritong saging daplin sa dalan dinhi sa Jansan nga gikonsidera ang kaugalingon sa labing nagkalisod kaniadto pa man hangtod karon. Siya na ang gabuhi sa iyahang duha ka apo ug anak pa niini nga dunay problema sa pangisip. Sigun pa niya nga swerte na lang kung maka 200 pesos pataas siya sa iyahang ginansya matag adlaw. Okay lang pud, mabuhi ra pud mi, pero sa mga material, mga pangbiste na mo nga mga guwapo wag mi kapalit igura sa ko ang kaabon, ma'am, kaya ko ray taon ka pangita. Yun na, may mga mapalit nga mga gamit, gusto mo tan-aw akong apo og TV, di man ko kapalit kay inani lagi akong pangabuhi. Sumala pa kay Rex Gatchalian, Secretary sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, sobra usa ka milyon nga pamilyang Pilipino ang identified nga apil sa poorest of the poor. Daghan sab matud pa dinhi ang ga-income lang ug dili mo taas sa 9,000 pesos matag bulan. Saving 1 million Filipino families from hunger is already a big thing. Sabi nga ng Pangulo nung tumatakbo siya, pangarap niya wala nang gutom. And it can be done. So the whole general concept that you saw in the video is we target them, so we know who they are. Asa target nga wala na'y pamilyang gutom sa tuig 2027 kun ang food stamp program. Dunay mga pamilyang makadawat og electronic benefit cards nga dunay 3,000 pesos nga food credit alang kanila matag bulan. We picked the top 21 in Pitan na most malnourished, and then we looked at the FIES, yung family income expenditure survey that determines poverty levels. And then we looked at the FIES, yung food insecurity survey. Now, if your province appears in the three, most hungry, poorest, and most malnutrition incidents, then you're part of the immediate 300,000. Hinaot pa ni Clarita nga usa siya puhon ang makabenipisyo niini. Ampo ko sa Ginoo nga maka-apil unta ko ana. Inaagi sa gikaingong programa, tumong niini nga matudluan ng mga benepisyaryo sa saktong nutrisyon asa target sab mao ang farm to table.
In the heart of changing lives, kini sila Izela Baho, Brigada News. Pipila sa mga estudyante nga nagtungha sa kolehiyo sa Jensan ang malaumon nga dunay mga scholarship program ang andam nga mudawat kanila luyo sa mga tagas nga standards ug requirements ingon man ang palakasay system. Ibrigada mo enemy mugpon. Nagpagawas sa iyahang gibat ang usa ka inahan sa dugay nga panahon nga nag-eskwela matud pa ang iyahang duha ka apo ug mga anak, wala sila makaapil sa libreng tuition fee sa mga state universities and colleges sa Jensan. Sumala ni Flor de Lisa Aureliano, dugay siya nga nangita og mga scholarship program alang sa iyahang mga estudyante sa pagtungha sa pribadong eskwelahan. Daghan ang mga gipang sa gobyerno ngayon nana. Nganong di man makasulod tanan niya murag akong pamina murag selected doon sa. Pero sa una ba jud man ka na kay Bamakino, nadungog na nanako pero anak ko asam pa mag-apply ani nga namay daghang mga mga advertise na libreng kolehiyo. Ang estudyanteng si Joanna Fe, usa sa mga wala makaapil sa libreng tuition fee sa eskwelahan nga iyahang gisudlan. Apan naning kamot kini nga makahuman sa iyahang pagtungha sa kolehiyo. Dagan kay requirements pero kanang dili gud makasulod, kanang nagahago sila na magkuan atong mga requirements, magkuha ato nya, magkuan pagpila nga taas nga kanang lisod kayo siya pang ang mga requirements tapos ang ending dili makasulod. Samtang naglaom sab si Sheena May nga dili na unta palisdan ang mga estudyante sa pag-apply og mga scholarship program ug nang hinaot kini nga dili mahimong basihan ang kaalam sa usa ka estudyante aron mahatagan og scholarship. Unfair lang siya, ma'am. Kung i-base lang gid sa reaction na kay kanang school na murag na kapit-kapit god na makasulod kanina estudyante makasulod ni kay kailan ako ang mother ani ingana. So medyo unfair siya sa mga estudyante, ma'am, na gusto mag-availan ng scholarship pero dili sila ka-avail tungod wala sila access sa school po. Murag kinahanglan gid kaayo ang scholarship na kanang dili gud kailangan og kanang entrance exam para lang sa kuha, ma'am, kay namang gud uban, ma'am, na low learners good na pobre pod unya kinahanglan gapon og scholarship nang pagtuunan sa jud og pansin good, ma'am, na bisan dili kaayo bright is makasulod gapon sa scholarship kay isa man gud sa ginaano karon, ma'am, sa scholarship dapat ma-maintain ang grado. So murag ga-based lang pud sila ba kung bright ang estudyante, wala gyapon sila ga-based sa kung unsay ma-access sa estudyante na makaya ba aning pamasahe ni ingana. Bisan pa man sa nakalatid na sa Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act ang libreng tuition sa tanang local universities and colleges og TESDA Vocational School, daghan matud pa ang wala naka-avail niini. Actually from last year pa po yan, nung nag-iikot na ho kami, nakita namin na yung mga magulang nagsasabi sa amin na kapos pa rin, no? Kahit libre na yung tuition, kapos pa rin dun sa pangailangan para sa mga estudyante. Yung mga estudyante sometimes nagpa-part-time job pa para lang matustusan lahat ng mga gastos. Kahibaluan, ang maong balaod na aprobahan sa Pilipinas kaniadto pang Agosto tuig 2017 ug ang principal sponsor mao si kanhing Senador Bam Aquino. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon, Brigada News. Program sa Department of Social Welfare and Development, buot niining matabangan ang mga pamilyang nakapuyo sa kalsada nga mapauli sila sa ilang nagkadayang lugar ug mahatagan og panginabuhian. Ibrigada mo, Lizel Labaho. Bisan asa mang lugar mo adto si Joy Bob, makita niya talan o bisan asa man dunay mga katawhan ang walay kapuy-an ug anaalang sa dalan. Sagad matud pa niini, mao ang gapang limos na lang. Naamang limos siya sa bawal baya. Labi na ni galingkod ko, sunay magsisuroy. Siya, ma'am, nako, bawal. Yes, ma'am, sa palengke ana. Kadaghanan pa matud niini, dili taga Jensan. Kinahanglan sab matud pa nga mapauli kini kung asa man sila nagikan. Kung maghatag ta sa ila kay ginabawalan namang gid diri sa tuwa,
dapat kung asa sila nga lugar, ihatod gid sila. Pangit gud siya lang tawon ma'am, ipalaboy-laboy gud sila sa dan tapos makitan sa mga tao nga natulog sila sa dapin. So dapat jud ipaadto sila sa DSWD. Ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD dunay bagong programa ang ginatawag nga pag-abot program. Tumong niini nga matabangan ang mga pamilyang anaa sa street situation nga mapauli sa ilahang probinsya kung asa man nagikan. We evaluate where they are from. We bring them back to their home provinces. But this time, ang difference niya, not only do we give them the economic grant, but the monitoring by the regional offices are very strict. Buot sab niini mahatagan ang mga gikaingong pamilya og livelihood packages o trabaho aron dili na mo balik pa sa kalsada. Unlike before kasi yung balik probinsya, ilan sila sa probinsya, bibigay yung pera, wala nang follow-through. This time, may direct follow-through from the regional offices to make sure na yung economic enterprise na binigay sa kanila lumago at naging maayos sila. Sumala pa sa DSWD nga dunay 6,000 pamilya nga anaa sa street situation sa Manila ang una nang natabangan. Gani duna sab case management ug follow-up ang buhaton alang kanila. In the heart of changing lives, kini si Lizella Baho, Brigada News. Giawhag sa National Commission of Senior Citizen ang tanang idaran sa Rehiyon 12 kalabot sa pagparehistro online alang sa paspas nga transaksyon sa giimplementang Expanded Centenarian Act. Sumala kang Commissioner Edwin Espejo nga ang mga octogenarians o nonagenarians mag-register aron ma-appeal sa database alang sa eligible recipients. Tumong sa online registration nga makasiguro kanila ang nga anaa sila sa official record nga makadawat sa benepisyo nga walay delay. Ilawom sa Expanded Centenarian Act, mao ang 100,000 pesos alang sa makaabot og 100 years old ug 10,000 pesos sab alang sa 80 hangtod 95 years old. Alang sa registration, bisitaha lang ninyo ang NCSC website nga makit-an sa inyong TV screen. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mo dangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Rona Muhemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada. Kutsiyosip